Sa Atomy PH naman tayo. Susubukan kong i-explain tong bill date at saka due date. Yung bill date na to is same lang na statement date na ginagamit na term ng mga credit cards. So, umpisa na natin. Para sa mga OFW na gustong magkaroon ng Atomy PH account, pag uwi mo ng Pinas, sundin mo yung video na to. Huwag mong gagawin habang nasa abroad ka kasi may timer yan na 60 days bago mo pwede ulit magawa to. Para naman sa mga OFW na gusto talaga magkaroon na kagad ng Atomy PH account, pwede mo sundin yung video number 44. Pero do it at your own risk kasi may risk involved. Possible ka kasing biktima ng malware kasi hindi siya sa Google Play Store manggagaling. Ida-download mo siya sa external website which is hindi ko nire-recommend. If gagawin mo man to, make sure susundin mo kung ano man yung sinabi dito sa video na to. And another thing, kung tutuloy mo man to at magkaroon ka ng Atomy PH account, huwag kang kukuha kaagad ng physical card kasi wala ka naman sa Pinas. Ang kailangan lang natin dito or ang gagamitin mo lang dito is yung digital card ng Atomy PH mo. Tapos yung card details noon, pwede mo nang gamitin sa mga online shops sa Saudi or sa abroad, pati sa mga online shops na nasa Pinas. Kunyari, Shopee, Lazada. Kung dito naman sa Saudi, Jarir, Extra, Noon. So doon mo lang gagamitin yung Atomy card mo. Pwede rin sa pagbayad ng mga bills sa Pinas katulad ng Meralco, babayaran mo siya via My Meralco app. Nga pala, pagdating sa paggamit ng Atomy PH card abroad, may patong yan na 3% international transaction fee. Kunyari, dito sa Saudi, gumastos ka ng 100 riyals gamit ang Atomy card mo. So, may patong na 3%, bali ang 3% ng 100 riyals ay 3 riyal. So, ang matcha-charge dito sa Atomy mo is 103 riyals. Hindi katulad ng GCash card or yung Cbank ATM card na pag ginamit mo abroad, since zero international transaction fee sila, kung 100 riyal yung ginastos, 100 riyal pa rin yung matcha-charge dun sa Cbank or GCash account nila. Ang pinakaiba lang dito sa Atomy PH is meron kang credit limit. Pera ng Atomy yung gagamitin mo muna. Tapos babayaran natin yan kung magkano man yung ginastos natin before dun sa due date. Ako personally, ginagamit ko yung Atomy PH card ko. Bali, kumuha ko nung nasa Pinas. Tapos, pinababayad ko siya sa, katulad yan, Almadlu. So, dito sa Saudi, i-charge ka ng real. Pero dito sa transaction history mo sa Atomy PH account mo is converted na into peso. Pag chinek mo yung details nito, lilitaw dyan yung international transaction fee kung magkano naman yung siningil sa'yo. Okay, so magpo-focus na tayo dito sa bill date at saka due date. Sana ma-explain ko ng maayos sa inyo to. Okay, so dun muna tayo sa bill date. Yung bill date is nire-record niya lahat ng mga transaction mo, tapos gagawan ka ng report. So, ayan yung tinatawag na statement of account. Nandun lahat ng mga ginastos mo sa past 30 days. So, eto, kunwari ang bill date. Doon sa Atomy account ko, every third of the month. So, dito lalabas ang statement of account. Ano yung mga magiging laman nito? Lahat ng mga transactions ko mula November 3 hanggang December 2, 11:59 p.m. Tapos, pagdating ng alas 12, December 3 na yon, magpiprint na siya ng statement of account. Doon lilitaw lahat ng mga ginastos ko. Lilitaw doon kung magkano yung kailangan nating bayaran sa Atomy account natin. Tapos, 10 days after ng bill date, yun yung due date naman natin. So, dapat before or on the date ng due date is mabayaran mo yung ginastos mo last month. Marerecommend ko na dapat 2 banking days before due date is mabayaran mo na. Kasi may mga chance na madelay yung pag-reflect ng binayad natin sa Atomy. Once na mangyari yun, kunwari, nasagasaan ka ng weekends. Tapos nag-reflect siya ng, let's say, Monday pa. So, na-delay ka na ng pagbayad dun sa Atomy account mo and magkakaroon ka na ng patong na interest. So, anong nangyari? Nabayaran mo nga ng full, pero since na-late ka, may additional charge na mga penalties, ganyan. Maraming ganyan nangyayari na senaryo dun sa mga may-ari ng credit cards. Kunyari, ang ginagawa kasi nila, sa due date sila nagbabayad. Tapos yun pala, let's say Friday sila nagbayad or Saturday. Saturday sila nagbayad. Tapos nag-reflect yung bayad nila ng Monday. So nangyari,
mag-initiate yung mga penalties dahil nga na-delay sila sa pagbayad. Although, technically, nagbayad sila on the due date. Pero since sarado ang banks, na-delay sila. Okay, so yung November, December, natapos na natin. Ano naman, kunwari, December to January. So, ganun din. Ang statement date natin or bill date is January 3, every third of the month. So, ang nire-record niya is mula yung mga transactions na ginawa mo mula December 3 hanggang January 2. Pagdating ng 11:59, tapos nag-alas 12 na, magiging January 3 na siya. Lalabas na yung statement of account, tapos lilitaw na ron yung report kung magkano yung kailangan mong bayaran sa Atome. Tapos, ganun din. Yung due date, 10 days after ng bill date, January 13. Dapat mabayaran mo yung statement of account mo, yung report doon, on this date or at least 2 banking days before due date. Okay, gawa tayo ng mga example. Kunwari, ginamit mo yung Atome card mo sa pagbili sa tindahan nung December 3. Okay. Yan yung unang araw ng bill date para sa January 3. Tapos, kung titingnan natin, yung ginastos mo ng December 3 is kailangan mong bayaran ng January 13 pa. Tapos, kung ginamit mo rin yung Atome mo ulit nung December 24. Yung ginastos mo dyan, re-record dito sa bill statement natin ng 3 and kailangan mo siyang bayaran ng 13. Tapos, ito naman. Ginamit mo yung Atome card mo ng January 2. Since, yung ginastos mo dito, i-record sa bill statement natin ng January 3 and kailangan mo rin siyang bayaran ng January 13. So, ang liit ng agwat pag dito mo ginastos yan. Pero what if ginamit mo ng January 3 mismo? Since ito nakapag-report na siya sa'yo, bali next month na siya na bill statement papasok. Okay? Yung mga gagastusin mo mula January 3 onwards, kunyari, yan, January 3, kailangan mo siyang bayaran sa February 13 pa. So, itong dalawang araw na to, yung 2 and 3, malaki yung pinagkaiba kung kailan ang deadline or yung due date. Itong January 2, kailangan mo kagad siyang bayaran ng 13, pero yung gagastusin mo ng January 3, kailangan mo siyang bayaran sa February 13 pa. Ako personally, nagustuhan ko yung Atome PH and okay naman siya. Siguro ang downside lang niya is yung international transaction fee kasi nagkakaroon nga na pa ito na 3%. Tapos, bagay siya sa mga OFW na walang credit card. Yung usual na nire-reject kasi pag non-carded ang OFW, automatic nire-reject ng mga major banks. Dito, ang taas ng chance natin na magkaroon. So, ang maganda dito, makakapag-practice tayo. Malalaman natin kung paano gamitan ng isang mala credit card na atake. Kasi dito, hindi natin pera yung ginagamit dito. Bibigyan kanya ng credit limit and habang ginagamit mo lagi yung Atome card, mas tumataas yung credit limit natin. So, nagkakaroon ka ng credit increase. Ang maganda pa dito, mag-start ka kasi sa maliit na amount. So, para hindi ka magulat sa, kunwari, 100,000 na yung credit limit mo, 300K, 1M, which is hindi naman ino-offer ng Atome. So, bagay ito sa mga OFW para makapag-umpisa ka na pag-aralan kung paano nag-work ang isang credit card. Ang maganda pa dito, is pwede natin gawing installment yung nagiging bills natin dito. Kung medyo naipit ka sa gastusin, so pwede natin i-split into 4 yata yung billing natin dito. Medyo may patong na interest, which is I recommend na iwasan natin mag-installment kung kaya naman natin bayaran. At saka kung gagamit kasi tayo ng installment sa isang app or kahit anong mga banks pa yan, including sa Atome, ibig sabihin, nagkakaproblema na tayo sa pag-manage ng pera natin.